Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 15, versikulo 21 hanggang 28. Makikita natin sa tagpong ito na si Jesucristo at ang kanyang mga alagad ay pumunta sa Tiro at Sidon, at doon ang isang babaeng Kananeya ay lumapit at nagmakaawa kay Jesus. Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at pinahihirapan ito. Tulungan po ninyo ako. At katakataka sa ebanghelyong ito, na tila ba sa mga unang bahagi ay hindi pinapansin ni Jesus ang pagmamakaawa ng babae. Ngunit kung ating makikita sa bandang huli ng ebanghelyo, itong ginawa ni Jesus ay upang subukin at tignan ang intensyon ng puso ng babaeng ito. At nung makita ni Jesucristo ang intensyon ng babaeng ito, ipinagkaloob ang kanyang hinihingi at noon din ay gumaling ang kanyang anak. At paano tinignan ni Jesucristo ang puso at intensyon ng babaeng ito? Dalawang bagay upang makalugdan ng Panginoong Jesucristo ang pagmamakaawa. Dalawang bagay ang kanyang tinignan. Ang kanya bang hinihingi ay para sa kanyang sarili o para sa iba? At ang hinihingi ng babaeng ito ay hindi para sa kanyang sarili. Ang panalangin niya ay hindi para magkamit ng biyaya para sa kanya. Ang kanyang pagmamakaawa ay dahil sa pagmamahal. At ito'y pagmamahal para sa kanyang anak. At pangalawang bagay, hindi tinangka ng babaeng ito na pilitin si Jesus na ibigay sa kanya ang isang malaking biyaya, na para bang siya ay karapat-dapat sa malaking biyaya na ito. Kaya nga nung sinabi ni Jesucristo na ang ipinakakain lamang na pagkain mula sa bangkete o piging ay ang mga anak at hindi ang mga aso. At ibinaba ng babaeng ito ang kanyang sarili. Kaya nga sinabi niya, kahit hindi mo ako bigyan ng pagkain mula sa piging o sa lamesa, kahit mumo na nalalaglag sa lamesa ay tatanggapin ko. Katulad ng tinatanggap ng isang aso. At dito nakita ni Jesucristo ang dalisay na intensyon ng babaeng ito. Una, dahil sa pagmamahal, humihingi siya ng biyaya hindi para sa kanya. Pangalawa, mayroon siyang kababaang loob na makita ang totoo niyang lugar. At itong ebanghelyong ito ay para sa ating lahat. Ito ay nagpapatungkol sa kaugalian ng maraming tao sa ating panahon. Sa English, ang tawag dito ay entitlement. Ako ang karapat-dapat. Ako ang karapat-dapat na unahin. Ako ang dapat na pagbigyan. Ang gusto ko ang dapat mangyari. Ang salita ko ang dapat sundan. Ako ang dapat ilagay sa gitna. Ako ang dapat purihin. Ako ang karapat-dapat. Makikita natin sa ugaling ito, ginagawa ng tao na sentro ang kanyang sarili. Kaya nga hindi na siya nakakalabas upang tumawid sa ibang tao at makita ang pangangailangan ng kanyang kapwa. Ngunit ang babaeng ito ay isang larawan para sa ating lahat, sapagkat alam niya ang kanyang lugar. Alam niya siya ay isang Kananeya na itinuturing na makasalanan at marumi at hindi karapat-dapat. Ngunit naroon siya hindi upang humingi ng tulong o biyaya para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. At ang ebanghelyong ito tayo ay tinatawagan na lumabas sa ating sarili at huwag mabuhay sa ating sariling mundo.
sapagkat tinitignan ng Diyos ang intensyon ng ating mga panalangin. Ito ba ay dalisay? At paano mapapatunayan ng Diyos na dalisay ang ating panalangin? Kung ang ating panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili. Higit sa lahat, tayo ay nananalangin sapagkat tayo ay nagmamahal sa iba. Ang pangalawang bagay ang tinitignan ng Diyos kung alam natin ang ating totoong lugar. Kung alam natin na tayo ay hindi karapat-dapat sa malalaking biyaya. Kung makikita ng Diyos na tayo ay naniniwala na ang butil ng mumo na bumabagsak ay sapat na sa atin. Hindi tayo humihingi ng malaki. Hindi natin pinipilipit ang kamay ng Panginoon para sundin ang ating kalooban. Para bang nandun lang tayo sa isang sulok na naghihintay ng kanyang sulyap, ng kanyang pansin. Nagmamakaawa, tumitingin at naghihintay sa kanyang biyaya. Mga kapatid, ang ebanghelyong ito tayo ay tinatawagan. Pumasok sa ating kalooban, tignan ang ating puso. Tayo ba ang sentro ng ating daigdig? O ang Diyos ang nandun sa sentro ng buhay natin? Kung siya ang nasa sentro ng buhay natin, nandoon tayo sa gilid, background. At kung bibigyan niya tayo ng pansin, salamat. At kung tutulungan niya tayo, salamat. Sapagkat alam ng Panginoon ang ating pangangailangan. Alam niya kung kailan ibibigay at alam niya yung mga biyayang sa atin ay iaalay. Kaya mga kapatid, dalawang bagay. Alamin ang ating lugar at ikalawa, humingi ng biyaya hindi lamang para sa ating sarili, higit sa lahat sa mga minamahal nating kapwa at para sa iba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.